Natapos ang ating last chapter sa Wisteria Wand and Sword, kung saan matagumpay na nakapunta sina Will sa ika-10 palapag. Nagtungo kaagad sila sa kinalalagyan ng Nabares na kanilang pakay, ngunit nakita nila ito na wala ng buhay. May isa namang halimaw ang nagpakita sa kanilang itaas na bahagi, at inatake si Wignall na naging dahilan upang mawalan ito ng malay. Nahulog din sila sa 11th floor, at ito ay hindi nasaklaw ng Regarden Magic Academy. Ngayon natin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Wisteria Wand and Sword, at ito ay ang chapter 14. Nagsimula ang chapter, kung saan ipinakita ang panaginip ni Wignall. Ang kanyang mga kapwa elves, ay hinahamak siya, hindi kami makapaniwala na na-stalk ka sa antas ng akademyang iyon ng mga tinatawag na mages, at wala ka pang maayos na kaalaman sa ating phantasmagoric magic. Nakakahiya ka. Ipinakita din ng reyna ng mga elves at sinaad sa batang Wignall, na ikaw ay kahihiyan sa ating lahi, hindi ka namin kailangan. Sinubukang lapitan ng batang Wignall ang reyna ng mga elves, na nagngangalang Elnor, ngunit sinabihan niya ito na hindi na rin niya kailangan ang kamay ng walang abilidad na si Wignall, at pinutol niya ito. Bigla namang nagising si Wignall, at nakaramdam ng labis na sakit sa kanyang kaliwang braso na nabali. Napansin ni Wignall na nasa tabi niya ang pusa ni Will, at naguguluhan sa mga nangyayari. Nakita naman niya si Will na nasa kanyang harapan, at may kaharap na malaking ahas. Dahil sa halimaw na kalaban ni Will, ay napagtanto ng elf na nasa 11th floor sila ng dungeon. Inilipat naman ang scene kina Julius at Sion, kung saan nagkahiwa-hiwalay pala sila. Silang dalawa ay nilalabanan ang mga halimaw na lumilipad, na may isang malaking mata. Tinanong ni Julius si Sion kung tama ba ang kanyang narinig sa kanya na nasa 11th floor sila ng dungeon. Sinabi ni Sion na ikaw, nakita mo mismo hindi ba? Kung paano sinira ng halimaw ang sahig at nagdulot ng pagkahulog nating lahat sa palapag sa ibaba. Habang nilalabanan ni Julius ang mga halimaw ay sinaad nito sa kanyang sarili na mula sa ika-11 palapag, ito na ang sakop ng tore. Ito ay isang mapanganib na lugar na tanging mga mataas na mage lamang ang pinapayagang pumunta. Inilipat muli ang scene kina Colette at Lihana. Ipinakita na si Lihana ay nagtamo ng sugat sa kanyang ulo. Habang sinusubukan nitong makabangon, ay sinabi niya sa kanyang sarili na ang kaibuturan ng kinatatakutang lugar. Ito ay isang malawak na palapag na umaabot hanggang sa ika-15 palapag, pati ang disenyo ng lugar at lakas ng mga halimaw ay ibang-iba, kumpara sa anumang palapag na nauna. Napansin ni Colette na nagdudugo ang ulo ni Lihana, kaya nilapitan niya ito upang tulungan. Sinaad naman ni Lihana na hindi ito isang problema, ako ay simpleng nauntog lang sa bato sa panahon ng pagguho ng dungeon. Wala nang iba dito kundi tayo, ang pagkakahiwalay natin sa 11th floor, ay mapanganib kung hindi tayo mabilis na magsasama muli, ang dungeon ay kakainin tayo ng buhay, maging sina Surfort at ang iba. Ibinalik ang scene kay Will Surfort kung saan matagumpay niyang natalo ang kanyang kalaban. Agad namang pinuntahan ni Will si Wignall upang tanungin kung okay lamang ito. Sinaad din ni Will na pasensya na, hindi ko magamot ang iyong mga sugat dahil lumitaw ang mga halimaw. Inabot ni Will ang kanyang kamay kay Wignall at sinabi na maglalagay siya ng first aid sa kanyang braso. Hinawi ni Wignall ang kamay ni Will at sinaad na huwag mo kong hawakan. Isa akong elf, kaya huwag mo kong lalapitan, walang mahika. Sinambit naman ni Will na kahit nakamuhian mo ako ng habang buhay, at patayin mo ako balang araw, hindi ko kayang iwan ka, kaya pakiusap hayaan mo akong gamutin ang iyong braso. Hindi pa rin pinahintulutan ni Wignall na gamutin siya ni Will, pero sinabi niya na kaya niya itong gawin sa kanyang sarili, at ibigay na lamang daw ni Will ang mga kagamitan sa kanya. Ibinigay naman agad ni Will ang first aid kit, at mabilis na binende ni Wignall ang kanyang braso. Habang pinagmamasdan ni Will na gamutin ni Wignall ang kanyang sarili, sinabi nito sa kanyang isipan na si Wignall ay malubha ang kalagayan, at halos lahat ng bagahe ay nasira din. Kasama ang mga magic items ni Rusty, mayroon akong 3 secondary weapons, sa kabuuan, mayroon pa kaming pagkain at tubig, si Colette at ang iba pa ay dapat may dalang parehong portable set, kaya't lahat ay dapat na may sapat na supply para sa 2 araw. Hindi,
Kung isasaalang-alang ang matinding kondisyon sa ika-11 palapag, tatagal lamang ito ng isang araw, 24 na oras na lang ang natitira sa amin bago umabot sa oras ng limitasyon. Kinausap ni Will si Wignall at sinabi na gusto kong bigyang prioridad ang muling makasama si Colette at ang iba pa, nangangahulugan ito na kailangan nating kumilos sa loob ng dungeon, ngunit kaya mo bang gawin iyon? Sinambit ni Wignall na sa tingin ko, ang paghihintay ng tulong ang tamang gawin, pagkatapos makaranas ng sakuna sa loob ng dungeon. Sinabi naman ni Will, na kung hindi tayo kikilos, mamamatay tayo, naniniwala akong ang dungeon ay isang lugar na napakadelikado, bukod pa rito, hanggat nandyan ang halimaw sa ika-10 palapag, hinala ko na anumang uri ng tulong ay magtatagal. Inilipat ang scene kay Professor Wertner, kung saan nagmamadali ito, upang kausapin ang Mazer, o witches ay na parang drone, at utusan na tawagin ang nangangasiwa sa 8th floor. Tinanong ni Professor Wertner ang isa pang professor na nangangasiwa sa 8th floor, kung ano na ang kanilang sitwasyon. Sinabi naman ng professor na nagngangalang Elisa Nosferatu, na nagkaroon ng stampede dito dahil ang base camp ay winasak ng dumadaming mga hukbo ng mga halimaw. Sinaad ni Professor Wertner na kumusta naman sina Bruno, at ang iba pang professors. Sinabi ni Elisa na pinatay sila. May isang nilalang ang pumutol sa kanilang mga ulo. Ang lahat ng mga mazers bukod sa akin ay nasira din. Wala din akong natanggap na balita mula sa ika-9 na palapag at pababa, ngunit maaaring may pagkakataon na ang mga palapag na mga iyon ay kasing gulo din katulad ng palapag na ito. Hindi inasahan ni Professor Wertner ang balitang sinabi ni Elisa, at sinaad nito sa kanyang sarili, na hindi lang nagkaroon ng stampede ng mga halimaw, pinatay pa ang mga propesor ng academy. Walang paraan na iyon ay isang nagkataon lang. Ito ba ay pinlano ng kung sino? Ano ba ang nangyayari? Bigla namang dumating si Professor Edward sa tabi ni Professor Wertner at sinaad na ang combined hands-on exercise ay pansamantalang ititigil muna. Ang mga estudyante ay nasa panganib dahil sa irregularidad na ito, at kulang din tayo sa mga tao. Kaya kailangan nating dalawa na pumunta doon. Mabilis na kumilos ang dalawang guro upang magtungo sa ibabang palapag para tulungan ang mga estudyante, habang nakita naman ni Rusty ang dalawang professor na umalis, at pumasok ito sa isa sa mga base camp. Ibinalik ang scene kina Wignall at Will, kung saan ginagamit ng pusa ni Will ang kanyang pangamoy, habang gumamit naman ng search si Wignall, upang suriin ang kanilang paligid. Sinabi ni Will kay Wignall, na dapat mong iwasang gamitin ang search ng madalas, kahit na ito ay isang karaniwang mahika lamang, ang sobrang paggamit nito ay magpapahina sa iyo sa ngayon lalo na't may pinsala ang iyong isang kamay, kaya dapat kang magreserba ng iyong kapangyarihang mahika. Hindi naman nagustuhan ni Wignall ang sinabi sa kanya ni Will, at sinambit na manahimik ka. Paano kung atakihin na naman tayo tulad ng nangyari kanina? Ito ang ika-11 palapag. Sa isang mapanganib na lugar na ito, paano ako makakasiguro na hindi ako mamamatay? Sinabi naman ni Will, na ang patakaran kapag gumagamit ng search, ay hindi ang oras kundi ang distansya, nag-iiba ito depende sa saklaw ng gumagamit, ngunit sa pinakamababa, dapat itong gamitin tuwing 140 meters. Ang hakbang ko ay humigit kumulang 70 sentimetro, sasabihin ko sa iyo kapag nakagawa na ako ng 200 na hakbang, at gusto kong gamitin mo ang search sa oras na iyon, magkaiba ang saklaw ng ating pagdetect, kaya gusto kong maging mas epektibo sa pamamagitan ng paghahati ng ating mga tungkulin. Iwan mo ang pagtukoy ng mga kaaway sa malapit sa amin ni Kiki, tiyak naming mapipigilan ang anumang ambush. Kung maaari, gusto kong magmasid ka para sa mga malalayong kalaban, upang maiwasan naming makasalubong ang anumang hukbo nila. Ang kailangan nating gawin ngayon ay hindi matakot na masorpresa, kundi bawasan ang bilang ng mga pagkakataong kailangan nating makipaglaban hanggat maaari. Sinabi naman ni Wignall, na sa ganitong sitwasyon, paano mo nagagawang manatiling kalmado? Sinaad ni Will, na dahil wala akong pagpipilian kundi kumita ng hands-on credits, kahit na nangangahulugang maging pabaya ako, upang makaakyat sa tore. Sinuri ko ang lahat ng makakaya ko tungkol sa dungeon, at sinubukan ang lahat ng maiisip ko, hindi ito eksaktong bagay na dapat pariin, ngunit nakaranas ako ng higit sa 100 pagsubok sa iba't ibang palapag, alam kong medyo mas higit akong makakayanan ang sitwasyon kaysa sa iyo, dahil mas marami akong karanasan. Medyo nakaramdam ng inis si Wignall, ngunit hindi naman ito kumibo.
May bigla namang tatlong halimaw ang nagpakita sa kanilang harapan, at sinabihan ni Will si Wignall na maghanda. Ang mga halimaw na kaharap ni na Will ay Gergesa, at may pabuya ito na 8 credits. Sinabi din ni Will, na may nakita tayo na ibang hukbo sa ibang ruta, kaya wala tayong pagpipilian kundi makipaglaban dito. Nag-umpisa ng kumilos si Will, at pinuntirya ang dalawang halimaw na nasa kanilang harapan, habang sinabihan niya si Wignall, na siya na ang bahala sa isang halimaw na nasa hulihan. Naglunsad ng magic spell si Wignall at tinawag niya itong, Verdes Rana, Deep Green Hunter. Ito ay isang maliit na typhoon, na pinakawalan niya patungo sa gitnang bahagi ng halimaw. Matagumpay na natama niya ito, at napabagsak ang Gergesa. Si Will naman ay mabilis na umatake gamit ang kanyang espada, at nagawang maputol ang kamay ng isa sa mga halimaw. Napahanga si Wignall sa ginawa ng ating bida at sinaad sa kanyang sarili, na paano niya nagagawang umatake ng ganoon, sa ganitong sitwasyon. Sinaad din nito, na ang pag-convert ng kaalaman sa karunungan, at patuloy na pag-transform ng hindi alam sa alam ba ang dahilan, kung bakit siya naging ganoon kalakas. Bigla namang nakabangon ang halimaw na kaharap niya kanina, at mabilis na tumatakbo papalapit kay Wignall. Susubukan sana ni Wignall na atakihin ang kalaban, ngunit napansin niya na hindi na sapat ang kanyang oras upang makapaglansad ng isang atake, at napagdesisyonan na lilituhin na lamang niya ito gamit ang kanyang fire illusion. Habang nilalabanan ni Will ang mga halimaw na nasa kanyang harapan, napansin niya ang ginawa ni Wignall at sinabihan ito, na hindi niya maaaring gamitin ang ganong klaseng mahika sa mga halimaw, dahil hindi ito gagana sa kanila. Patuloy na tumatakbo ang halimaw kay Wignall, at napagtanto ng elf na hindi nga gumagana ang kanyang ginamit na mahika, na ikinatakot niya. Matagumpay na nakalapit ang halimaw kay Wignall, at binuksan niya ang kanyang bibig upang kainin ang elf. Nagawa namang maputol ni Will ang kamay ng isa sa kanyang mga kalaban, at pagkatapos ay mabilis na kumilos ito upang lagyan ng tali ang kanyang espada, at ibato sa halimaw na kaharap ni Wignall. Tumama ang espada ni Will sa ulo ng halimaw at napahinto ito sa pag-atake kay Wignall, habang ang kanyang espada na may tali ay bumalik sa kanyang kamay. Mabilis na tumakbo ito upang lapitan ang halimaw, at magsagawa ng isa pang atake gamit muli ang kanyang espada. Matagumpay na nahati ni Will ang halimaw sa dalawang bahagi, na ikinagulat ni Wignall. Nilapitan ni Will si Wignall upang tiyakin na wala itong natamong pinsala, at sinabi din nito, na walang mata ang mga Gergesas, ngunit kapalit nito, ay mayroon silang labis na pinahusay na pangamoy, hindi sila naaapektuhan ng anumang uri ng ilusyon. Natawa naman si Wignall kay Will at sinaad, na naiinis ako sa iyong kakayahan, habang sinambit ni Will, na huwag mong hayaang makaapekto ito sa iyo, ikaw ay isang magaling na elf, sa susunod, ay natitiyak ko na matatalo mo sila. Sinabi ni Wignall, na mali ka. Hindi talaga ako magaling, walang mahika. Ako ay isang walang kwentang nilalang. Dito na natatapos ang chapter 14 ng Wisteria Wand and Sword. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!